Hello mga sis! Welcome na naman sa pinabagong araw ng buhay ko. Balingat kaninang umaga, umalis pala ako, pumunta ako ng bayan. Bumili lang din pala ako ng panghanda ni Akisha. Balingat pala in-advance na lang din pala namin yung panghanda namin sa kanya. Buti nga't eto nga ang bata, tahimik sa tabing gilid. Habang ang aking asawa ay binibidyoan ako, napaka-supportive naman. Apa naman? Bali nga din inuna ko na palang hiwain yung mga carrots. Sinunod ko nga rin palang hiwain itong repolyo na pansahog din. Bali nga't second time ko na rin pala na magluluto ako ng pansit. Laking pagpapasalamat ko na lang din talaga na marunong ako magluto kahit papaano, aba naman. Dini nga sinimulan ko ng gayatin ng repolyo. Fast forward mga sis, pagtapos ko palang gayatin yung mga repolyo, sinunod kong gayatin naman yung kikiam na isasahog ko din. Ita-timelapse ko na din pala siya kasi kung di ko siya ita-timelapse, mahaba tong video. Pasensya na sa ingay, gising kasi yung ginakis ko. Eto nga't pagtapos ng kikiam, sinunod ko namang gayatin din yung bawang na isasahog ko. Pansin ko lang, puro gayat, hindi na lang hiwa-hiwa. Aba naman, pagtapos ko rin palang hiwain yung mga bawang, sinunod ko namang ginawa ng hiram ako ng kawaling malaki. Napakainit naman talaga ng dinadaanan mo. Talagang mapapapikit ka na lang talaga. Puro talaga, walang iba sasabihin. Idol ko kasi si Mami Amy mag-vlog. Talagang ginagaya ko silang mag-asawa. Kung mapapansin nyo, simula intro hanggang sa mga pagsasalita ko, nakaka-inspire lang din talaga kasi na nakapagpagawa na sila ng sarili nilang bahay. Kaya ako, magsisikap ako hanggat kaya ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para din sa anak ko. Kaya sana, suportahan nyo ko hanggang dulo ng buhay ko. Aba naman, bali na't kakakwento ko sa inyo, malapit na pala ako sa bahay na paghihiraman ko. Pangalan nga din pala niya ay Tita Inlin na mabait. Eto nga papunta na pala ako, hindi ko na rin pala na video na nakahiram na ako ng kawali. Inuna ko na rin palang isa lang itong kikiam na aking ipatataping sa ibabaw. Dito nga aantay lang natin mag-brown ng kaunti. Kung okay na sa inyo yan, pwede nyo na rin siyang hanguin. Dini nga hindi ko na pala tinanggal yung mantika na pinagamitan ko ng paggisa ko ng kikiam. Dito nga nilagay ko na rin pala yung bawang. Sinunod ko namang ilagay yung carrots. Ginisa-gisa ko lang din siya. Anantay kung maluto siya ng kaunti. At dito nga halo-halo lang hanggang sa maging okay na siya. Pagtapos naman yan, sinunod ko nang ilagay yung repolyo. Diyan ay gigisa ko lang din pala yung repolyo hanggang sa maging okay na rin siya. At nung medyo okay na nga siya para sa akin, sinet aside ko muna siya. At paghango ko nga ng mga gulay, sinunod ko namang gawin, hinugasan ko na yung pansit na sariwa. Yes po, hinuhugasan po dito yung pansit na ganyan. Sariwa po kasi ang tawag sa pansit na yan. Bali nga, halo-haluin mo lang din pala siya habang hinuhugasan mo para mag-iwa-hiwalay naman silang magkakadikit. Pagtapos ko rin palang hugasan, sinunod ko namang gawin, naglagay na ako ng mantika sa kawali. Inantay ko lang din palang uminit yung kawali. At nang sa tingin ko, mainit na yung mantika, nilagay ko na yung pansit. Ginisa ko lang din pala yung pansit para medyo malambot na rin siya. At sa part na to, medium lang pala yung nilagay ko na apoy dyan. Dahil kung hindi natin i-medium, masusunog yung ilalim niyan. Andito na pala ako sa part na medyo nakakangalay na siya sa paghahalo. Marami kasi yung pansit na binili ko. Bale nga 3 kilo pala yung binili ko. 35, 1 kilo dito yan. At sa part na to, halo lang din ako ng halo. Kasi kung di natin siya haluin, masusunog yung ilalim niyan. Bale nga nung sa tingin ko, medyo malambot na siya. Sinunod kong ilagay yung mga gulay. Pagkalagay ko ng gulay, halo-halo lang ulit. Ganyan po talaga nakakangalay. And nung nahalo-halo at na-mix ko na sila, naglagay na ako ng toyong pampalasa. Halo-halo lang ulit hanggang sa magkulay na yung toyong nilagay natin. Bali nga't tansyahan lang din pala yung nilagay kong pampalasa dyan. Ayun nga't nung medyo makulay na rin pala yung nilagay natin toyo, pwede nyo nang ilagay yung magic sarap. 2 magic sarap pala yung nilagay ko at saka nilagyan ko rin pala siya ng pamintang pino. Bali nga't nung nalagay ko na lahat ng pampalasa, hahaluin lang ulit siya. Halo-halo lang hanggang sa maglasa na yung mga nilagay natin. At nang sa tingin ko, medyo pwede na siya. Tinikman ko lang siya ng kaunti. At nung pasok na nga yung panlasa sa akin, pinatay ko na rin yung apoy. Hanggang dito na lang. Salamat sa pananood. Babush!